Hi everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss ulit tayo ng 15 items para sa NAPOLCOM or PNP Entrance and Qualifying Exam. So pang-anim na post ko na to, part 6. So 15 items tungkol naman sa letter series and syllogism. So 12 items na letter series tapos 3 items na syllogism. So bawat slide i-post nyo po, try nyo sagutan bago panoodin yung solution ko. Tapos i-comment nyo kung ilan yung score nyo out of 15. Okay, so let's start. Number 1. QPO, NML, KJI, blank, and then EDC. So ano yung nawawala dito? Okay, so kung mapapansin natin yung letters natin, QPO, parang pabaliktad lang, no? Then NML, KJI, EDC. Madali ito pag sinimulan natin dito sa dulo. Mapapansin natin magkakasunod to, CDE, di ba? Meron dito, kung may isa pang space dito, ano yun, ABC, no? O AB yung nandito. And then CDE, so alphabetical lang siya. Alphabetical A, B, C. Ayan, C, D, E. Susunod ay F, G, H. And then we have I, J, K, L, M, N, O, P, Q. So pabalik lang siya. H, G, F yung nawawala pag binasa natin ng pabaligtad. So H, G, F, letter A ang tamang sagot. Number 2, J, A, K. We have K, B, L, L, C, M, M, D, N. So pag ganito, tingnan natin yung position ng mga letters natin. Yung nasa gitna ang unahin ko. So mapapansin natin yung nasa gitna A, yung sumunod niya sa gitna din B. Parang kung letter siya, kung number siya, parang plus 1 lang, no? Parang ito 1 tapos ito 2. So parang plus 1 lang. Yung sumunod lang sa kanya. So C, so parang plus 1 lang din yan. And then we have D, so plus 1. So therefore, ang susunod dito, ang nasa gitna dapat ay letter E. So sa mga choices natin, tatlo yung may letter E na gitna. So tanggal na si letter D sa choices. Then sumunod yung task naman, J, K. Oh, magkasunod lang din. So plus 1 lang, no? J, K, L. Sumunod ay M. Sumunod ay N dapat ito. Kasi yung kasunod lang lagi niya. Parang plus 1 kung number siya. Okay? And then, dito naman tayo sa K. So, magkasunod lang din, no? K, L. Or pwede na palang hindi natin na idiretso. Tanggal na yung letter A. N, E ang ano kasi natin. Yung pattern natin, N, E. O, di automatic letter B na yung sagot kasi na-eliminate na yung letter A tsaka letter C. So, na-eliminate na lahat. So, pero sunod-sunod lang din to. K, L, sumunod ay M, and then we have N. Eh di ang susunod sa N ay letter O dapat. So, N, E, O ang next natin. Number 3, ayan, meron ng subscript. B, C, D, blank. B, C, D, sub 4. B, sub 5, C, D. B, C, sub 6, D. So, mapapansin natin, B, C, D lahat. So, pwede na nating lagyan ng B, C, D ito. Tapos, aalamin na lang natin kung saan nakapwesto yung number natin. Yung una, nandito siya sa B. Nasa first letter. Yung sumunod, blank, hindi pa natin alam. Yung sumunod ay, itong pangatlo, nandito sa pangatlo. 1, 2, 3. Yung sumunod, napunta ulit sa first letter natin. Sumunod ay nasa second. So, anong ibig sabihin yan? Yung may subscript, parang ano lang, first letter, so yung susunod dito, second letter yung C, tapos yung third letter, balik sa first letter, balik sa second letter. Tapos tingnan natin yung pattern, 2, and then blank, naging 4, 5, 6. So ibig sabihin, increasing siya ng 1, so yung susunod dito, 3, tapos nasa second letter, eh di, nandito siya sa C. B, C sub 3, D. B, C sub 3, D, letter B ang tamang sagot. Okay? Number 4, ELFA, GLHA, ILJA, blank, MLNA. So tingnan natin kung ano yung number dito or letter na hindi nababago. Letter L tsaka itong A hindi nababago. L at A. Yun, L at A hindi nababago. Then L at A. Okay, so ibig sabihin L yung pangalawa, A yung pang-apat. So lahat L at A hindi nabago. So tingnan naman natin dito sa first, yung E naging G. E, F, G. So parang naka-alphabetical. Ito, E. Susunod ay F. Tapos F, ang susunod ay G.
Tapos G, ang susunod ay H. Tapos we have I, and then J. So ang susunod dito ay K dapat. Tapos yung susunod dito ay L. K, L, and then we have M, and then N. Yun, alphabetical lang siya. So ang nawawala ay K, L, L, A, letter D. Okay? Number 5. Yan, may subscript ulit. PQR, PQS, PQT, blank, PQV. So, okay yung first letter, lahat ay P. Ayun, P. P lahat. Ayun, P lahat. So, lagay na natin yung P dito. Second letter, Q, 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 Q. O, ibig sabihin, Q ito. So, ngayon, yung last letter natin, yung third letter, ito yung nababago. R, ang susunod sa R ay S. Susunod sa S ay T. Ayun. So, yung next letter lang. T, ang susunod sa T ay letter U. Tapos yung U, ang susunod sa kanya ay yung letter V. Tapos alamin natin kung yung position nito, nasa unahan lahat, no? P sub 5 nasa first letter, P sub 4 nasa first letter pa rin, P sub 3 nasa first letter. So ibig sabihin, etong P ang lalagyan natin ng number. Tingnan natin yung number. We have 5, naging 4, naging 3. So ibig sabihin, pababa ng isa. Eh di magiging ito ay 2. Tapos dito kapag 1, hindi na nilalagay. Okay? So hindi na nilalagay yung 1, kaya PQB na lang yan. So therefore, ang nawawala ay P sub 2 QU. Letter C ang tamang sagot. Number 6, CMM, EOO, GQQ, blank, K, dalawang U. Okay, so parang isipin natin dalawang letter lang ito. Parehas lang naman yung ito, dalawang M, dalawang O, dalawang Q. So dapat dalawa din dito magkaparehas, and then dalawang U. So kunin natin yung pattern C papuntang E. Meron lang isang letter sa pagitan, C, D, E. Okay? Tapos E, F, G. Ayun, isang letter yung pagitan. E, F, G. So dito magkakaroon tayo ng G, may H sa pagitan, G, H, I. And then I, J, K. Ayun, confirm. I itong umpisa. So tanggal na si letter B at si letter A. Alamin naman natin dito, ito ay M. Ang sumunod sa M ay ganun din. May isang letter sa pagitan. M, N, O. And then O, P, O, P, Q, Q, R, S. So Q, R, may pagitan na R, tapos dalawang S. Dalawang S, tapos may pagitan na, nasa pagitan nila, T, S, T, dalawang U. Okay, so therefore, ISS, letter C, ang tamang sagot. Okay, so next number, number 7. QAR, RAS, SAT, TAU. Kita na agad yung gitna, hindi na babago. A lahat yung gitna. Okay, A lahat yung gitna. So lagay na natin dito yung A. Tapos sa Q tayo, QR. Okay, so dire-diretso lang. Alphabetical. QR, S, and then we have T. So susunod sa T ay U dapat. Okay? So dito naman sa last letter, R, ano lang din, alphabetical. R, S, we have T, and then U. So ang susunod ay V. So UAV ang tamang sagot, letter A. Okay, so next number, number 8. DEF, DEF2, DE2, F2, blank, D sub 2, E sub 2, F sub 3. So tingnan natin ang pattern nito, analyze natin. DEF, ibig sabihin nitong DEF kapag walang number, ibig sabihin yan 1 lahat yan. Okay? Lagyan natin ng mga 1 para malinaw. Yung mga wala, ibig sabihin yan may 1. So yung letters natin, DEF lahat, nagkakatalo lang ito sa subscript. Okay, isipin natin may 1 lahat. Sumunod 1, 1, 2. Ayun, nagkaroon ng 2 dito sa third letter natin. Yung third letter nagkaroon ng 2. Tapos dito naman sa pangatlo, yung second letter tsaka itong third letter, nagkaroon na rin ng 2 parehas. So ibig sabihin yung number pala, yung number nagsisimula sa third letter, tapos papunta sa second, tapos papunta sa first. Ayun o, 1, 1, 1, yung sumunod naging 2 ito, tapos 1, 1, yung sumunod sa kanya, dalawang 2, tapos ito 1 itong dito. So yung susunod dyan, yung first letter na rin natin, first letter, magkakaroon na rin siya ng 2. So umaandar ito, nagkakaroon ng 2, tapos sumunod naging 2 ito. So yung susunod, magiging 2 na lahat ito. Okay? So 2 na lahat, letter D yung tamang sagot. Tapos yung susunod sa kanya, kapag 2 na lahat, magsisimula ulit tayo dito sa third letter, ayun, naging 3 na.
Pag may susunod pa dyan, magiging D sub 2, itong E magiging 3, tapos F sub 3. And then kapag may sumunod pa, magiging D sub 3, E sub 3, E sub 3, F sub 3. Okay? So ganun yung pattern niya, nagsisimula sa third letter, papunta sa second, papunta sa first, yung paglalagay ng subscript. Okay, so kung nanonood pa rin kayo, ito po yung magandang reviewer na Napolcom reviewer na maire-recommend ko. Ayan, meron ako parehas niyan. Itong isa updated 2026 kaya medyo may kamahalan 500 plus. Itong isa naman 2004 edition pa pero napakaganda nito. Ang hindi lang masyadong updated dito yung general info pero yung ibang laman niya, yung mga kagaya ng verbal, ano ba yung mga kasama niyan? Verbal, numerical, tapos yung general info nito ang dami. Pero yun nga lang to 2024 pa. Pero napaka ano pa rin, effective nito. Ang dami kasing laman nito. Sa mga may logical reasoning din, non-verbal, tas mas mura siya. 289 to 349. Dalawang type ito. Yung isa notebook type lang, maliit lang. Yung isa naman mas malaki. Okay? So, ayan yung dalawang reviewer na marirecommend ko po sa inyo. Nandyan lang sa link. Click nyo lang yung link dyan. Dadaling kayo nyan sa Shopee. Okay, so pagpatuloy natin, number 9. SCD, TEF, UGH, blank, WKL. Walang letter na naulit lang, no? Na paulit-ulit. So, ibig sabihin, nababago lahat. May pattern lahat. Kunin natin sa first letter muna. S naging T. O, diretso lang. Alphabetical. S, T. Sumunod ay U. S, T, U, V ang kasunod. Okay, V dapat ang kasunod. So, eliminated na lahat. Letter A, letter B, at letter D. Eliminated. Ang V lang ay letter C. So pag ganyan, wag nyo na ipagpatuloy, okay na yan. Automatic VIJ na yung pattern. So pakita na lang natin, itong C naging E, merong D sa pagitan. C, D. Oh, so ito lang pala yung pattern niya. Wag na natin gawin ganyan. Itong dalawa magkasunod. C, D. Sumunod sa C, D, E, F. Alphabetical. C, D, E, F, G, H. Ang sumunod sa H ay I, J. I, J, tapos sumunod ay KL. Okay? So therefore, letter C, confirm. Number 10, FAG, GAF, HAI, IAH. So ito, kita natin yung second letter, pare-parehas. A, 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 A. So therefore, A ang gitna. Tingnan natin, okay, walang na-eliminate. Tapos dito naman, tingnan natin ito, FG. FG. Sa kabila, GF. Ano yung napansin natin doon? FG, naging GF. Nabaligtad lang. Ayun, nabaligtad. Lagyan ko ng arrow, ibig sabihin, nabaligtad. FG, magkasunod yung FG. Sumunod, naging GAF, nabaligtad. Tapos yung sumunod dito, HI. O, yung HI, dito natin i-connect sa FG. Dito sa first. Dito sa first natin i-connect. Di ba magkasunod lang yon? FG yung first, tapos nabaligtad, tapos naging HI. O, edi magkasunod lang siya. FGHI. Tapos nabaligtad ulit dito. Ayun, yung HI naging IH, so nabaligtad. Ayan, lagyan ko ng arrow, nabaligtad lang. So, ibig sabihin, yung susunod natin dito ay alphabetical lang. F, G, H, I, J, K dapat. J, K. Okay? So, J, K yung ilalagay natin. May A sa gitna. So, therefore, J, K, letter A ang magiging sagot. Kung meron pang next dito, eh di babaligtarin lang ulit natin. A ang nasa gitna, baligtarin natin. Magiging K, J. Okay? Number 11. BCB, DED, FGF, HIH. Mapapansin natin, naulit lang yung first. Naulit lang yung first, tsaka ano, ayun. Dalawang B, dalawang D, dalawang F, dalawang H. Okay? So, kunin natin yung, dito muna tayo sa gitna. Parang alphabetical lang ulit ito. O, kunin na natin dalawahan. BC. BC. Sunod sa BC, DE. Alphabetical. B, C, D, E, F, G. Sunod sa F, G, H, I. Sumunod sa H, I, H, I, J, K. Tapos itong dulo, parehas lang dapat nitong unang letter. So, J, K, J ang tamang sagot. Letter A, J, K, J. Okay, so last number para sa letter series. Yung tatlong natitira ay syllogism. ZA sub 5, Y sub 4B, XZ6, W sub 3D. Okay. So, kunin natin yung pattern. Magkakasunod lang ito. Z naging Y, bumalik ng isa.
Y naging X, X naging W. Okay, so pabalik lang, no? Z, Y, X, W. So ang sunundan niya ay V. Di ba? V, W, X, Y, Z. Okay, so V yung sumunod dito. Okay, so tanggal na tong letter A. V dapat. And then yung letter naman, second letter, A, B, C, D. Okay, so susunod dapat ay letter E. Okay, so VE, okay pa lahat, no? VE lahat. So tingnan naman natin yung pwesto nitong mga letter, ng mga subscript. Yung first natin, A sub 5, nasa second letter. Sumunod, nasa first. Oh, alternate. Nasa second letter, nasa first letter, nasa second letter, nasa first letter. So dapat nasa second letter ito. Nasa letter E dapat. So matatanggal ang letter B. Dapat nasa letter E yung number natin. No? Alternate. 2, 1, 2, 1, 2. Tapos tingnan naman natin yung pattern doon sa, alam na natin na nasa second dapat. Tingnan natin yung pattern, 5 naging 4. Oh, minus 1. Minus 1 plus 2. Minus 1. So, parang hindi ganun yung pattern. Ang pattern na to ay skipping. Skipping yung pattern na to. So, kapag nandito sa mga 2, nasa second, tingnan natin yung pattern. Pag nasa 2, ayun o, from 5, naging 6 siya. So skipping yung pattern, 5 naging 6. So yung susunod dito, mag-a-add dapat tayo ng 1. Okay? So 5, 6, 7 ang magiging sagot. Letter D yung tamang sagot. 7, E sub 7. Kapag dito naman sa nasa first, pababa naman yung nasa first. So tingnan natin, 4, tapos, sorry, dito dapat sa kabila dapat. 4, tapos ito naging 3. So ibig sabihin kapag meron pang isa dito, magiging Z, Y, X, W, V. Ang susundan niyan ay U. Tapos itong E ay magiging EF. Tapos nasa 2, 1, 2, 1, 2. So dapat 1 ito. So lalagyan natin ng subscript itong U, mapapansin natin yung 4 naging 3. So ito magiging 2. Kung meron pang isa, U, 2F yung pattern sa kasunod natin. Okay? So next, syllogism tayo. Tatlong syllogism. All cats are mammals, all mammals are animals. Therefore, so ano yung sagot dito? Kapag ganitong syllogism, nagdo-drawing lang ako ng circle. Ibig sabihin ng all ay nakapaloob dapat. All cats are mammals. So, do-drawing ko yung cats. Ito yung cats. Nakapaloob siya sa mammals. Okay? All cats are mammals, nakapaloob dapat. Okay? Kasi lahat ng cat ay mammals. Nasa loob siya. And then all mammals are animals. So lahat ng mammals ay ipapaloob ko naman sa animals na letter A. So ngayon, alamin natin dito, letter A, all animals are cats. Mali ito, baligtad. Baligtad. All animals are cats. Hindi na, pinakamalaking circle yung animals. So hindi lahat ng animals ay cat kasi ito lang yung cats. Ito lang, maliit na circle lang yung cats. So mali siya. Letter B, all cats are animals. Ito ang tama. Kasi yung lahat ng cat, ito yon, nasa loob siya ng malaking circle para sa animal. Okay? Some animals are cats. Some animals are cats. Actually, tama rin ito. Some animals are cats kasi yung nakapaloob dito sa letter A, animals lahat yan. Tapos ito, tama kasi some animals are cats. So, dalawa pala yung tamang sagot dito sa number 13. And then, no cats are animals. Mali ito kasi nga, itong cats ay nasa loob ng circle ng animal. Okay? So, therefore, dalawa yung tamang sagot dito, letter B and letter C. Pero kung isa lang ang pipiliin natin, kung sakaling lumabas sa exam na dalawa yung maging sagot, pili lang kayo dapat ng isa dyan kasi machine ang nag-check dyan. Baka nagkamali ng paglalagay ng choices. Mas pipiliin ko dito yung letter B. Kung sakaling sa exam lumabas yan na dalawa yung tama. Kasi all cats are animals. Nakapaloob kasi yung cats doon sa animals. So mas safe letter B yung piliin. Pero tama din tong letter C. Okay? So next, number 14. Some students are athletes. All athletes are healthy. Kapag some naman, ibig sabihin nito ay may intersection sila. Dalawang circle na magkadikit. Okay? Ito yung students. Tapos, some students are athletes. I-intersect natin dito sa athletes. Ito yung intersection nila. Okay?
Tapos i-drawing natin yung all athletes are healthy. All athletes are healthy. Magda-draw tayo ng circle na nakapaloob yung athletes. Ipapaloob ko itong athletes. Athletes lang ang ipapaloob ko hindi kasama yung students. Okay, so ito yung healthy. Lagyan natin ng H. Ngayon, alamin natin sa mga choices. All students are healthy. Mali. Bakit mali sa all students are healthy? Kasi itong student na nandito, nasa labas siya ng healthy. Ibig sabihin, hindi healthy yung mga, itong may shade na to, hindi healthy yung mga students na yan. Okay? Some students are healthy. Okay, tama ito. Some students are healthy. Nasaan yung mga students na healthy? Ito yon. Ito yung part na mga students na healthy. Kasi yung mga students na athletes at the same time, healthy sila. So tama ito. No students are healthy. Mali ito kasi nga itong shaded part, ito yung mga students na healthy. Di direct contradiction yon. All healthy people are students. Mali. Kasi lahat ng healthy students ay all healthy people are students. So, meron pang ibang mga healthy nandito siya. Yung mga nandito sa loob ng circle ng healthy, hindi lang students. So, mali 'yon. So, ang tamang sagot ay letter B. So, last number 15. No reptiles are warm-blooded, all snakes are reptiles. Okay, so drawing natin. Dito muna ang drawing ko yung all. All snakes are reptiles. Ibig sabihin niyan ay lahat ng snakes, all snakes are reptiles. Ipapaloob ko dito sa reptiles. Okay? And then next, we have no reptiles are warm-blooded. No reptiles. Kapag sinabi nating no, kailangan yung circle niya ay magkalayo. Warm-blooded, W. Yan. Magkalayo sila, hindi sila nag-intersect. Okay, so ito yung Venn diagram natin. So alamin natin sa mga choices. Some snakes are warm-blooded. Ito yung snake. Ito yung warm-blooded. Di ba magkalayo sila? Dahil magkalayo sila, ibig sabihin, mali ito. Okay? And then we have letter B, no snakes are warm-blooded. Ayun, ito yung tama. No snakes are warm-blooded kasi nga magkalayo yung snake tsaka yung warm-blooded. So tandaan nga pala natin sa syllogism, hindi natin sinusunod yung totoong buhay ha. Ang sinusunod natin yung nandito sa statement. Okay? Kahit na alam natin sa totoong buhay false yung nasa statement, yun pa rin ang susundin natin. Halimbawa, nakalagay, all squares are circles. Halimbawa, nakalagay, all squares are circles. Alam natin sa totoong buhay, ang squares ay hindi circle, pero kailangan sundin natin yan. So, ganun sa syllogism, hindi sinusunod yung totoong buhay. Okay? So, balik na tayo sa problem natin. Pakita natin na false itong natira dito. All warm-blooded animals are snakes. All warm-blooded animals are snakes. Mali, kasi nga magkahiwalay sila eh. Magkahiwalay sila, oh. So, automatic mali na ito. All reptiles are snakes. Baligtad. Baligtad ito. All reptiles are snakes. Ang tama, all snakes are reptiles. Bawal baligtarin yon. So, sabi, all snakes are reptiles. Nakapaloob siya doon sa reptiles. Pag binaligtad natin, hindi pwede yan na all reptiles are snake. Ganito ang ibig sabihin yan. So, baligtad, hindi pwede. At ano ang tama dito sa letter D? Para maging tama itong all reptiles are snakes, dapat yung all papalitan natin ng some. Kapag some reptiles are snakes, so ito kasi yon, ito yung mga some reptiles na snake, ito yung true kapag some. Pero kapag all, mali siya. Okay? So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 15 items na diniscuss ko, letter series and syllogism. So kita-kita pa po tayo sa mga susunod pang mga math reviewer para sa NAPOLCOM. Math at logical reasoning na reviewer para sa NAPOLCOM. So good luck sa lahat na nagte-take ng exam. Bye-bye and God bless.